Nangyari ito sa pamangkin ng aking kaibigan na si Mac. Tuwing Huwebes ang schedule niya noon para mag-babysit sa kanyang pamangkin na si Jaden. Noong panahon na iyon, ay 4 na taong gulang pa lang si Jaden at dahil nag-iisang anak ito, ay mabilis itong mabagot at excited lagi makasama ang kanyang Tito Mac. Kung naaalala nyo ang isang mall sa South na maraming kwento ng kababalaghan, doon nangyari ang kwentong ito. Unang Huwebes na lumabas ang magtito ay namasyal sila sa nasabing mall. Siyempre, kumain muna sila. 2 lang naman ang pagpipilian lagi McDonald's or Jollibee. Sa oras na iyon, ay nanalo ang Jollibee. Nabusog sa Chicken Joy si Jaden at masayang naglibot sa buong mall hanggang sa makarating sila sa 4th floor. Dito ay napatigil ang bata at nabighani sa malaking play area. Ang play area na ito ay matatagpuan malapit sa cinemas at bowling area. Nang makita ito ni Mac, ay tinanong niya agad ang pamangkin kung gusto nito maglaro. Tumango agad ito at sabay silang lumapit sa registration area. 2 babae ang nakabantay dito at sila naman ay masayang pinansin at kinausap. Nagbayad si Mac para sa 1 oras na paglalaro ni Jaden. Mukhang ligtas naman ang play area at kita niya na nag-e-enjoy na si Jaden, kaya makalipas ang ilang minuto ay naglibot muna siya mag-isa sa mall. Makalipas ang 1 oras ay binalikan na ni Mac si Jaden at kinumusta niya ito. Sumagot si Jaden na nag-enjoy siya maglaro sa ball pit at sa giant slide. Sa paano magsalita si Jaden ay keywords lang, syempre ang maiintindihan mo. Ang sabi nito ay maraming bola, big slide, at andun daw si Bones. Napatingin si Mac sa pamangkin at tinanong ito kung sino si Bones. Tinuro lang nito ang giant slide. Andun daw si Bones. Natawa syempre si Mac dahil alam mo naman ang imahinasyon ng mga bata. Nagkibit balikat na lang siya at sabi pa sa pamangkin ay babalik sila muli sa play area na iyon sa susunod na Huwebes. Dumating na muli ang araw ng Huwebes at muling iniwan ni Mac si Jaden sa play area. Kabatian na din ni Jaden ang 2 babaeng bantay sa play area. Sumenya si Mac sa mga ito na siya ay aalis muna. Sinamantala ni Mac ang oras para bumili ng mga kailangan niya. Pagtingin niya sa orasan ay 20 minutes pa lang ang nakakalipas. Ang bilis niyang natapos kaya naisipan niyang mag-take out ng Chicken McDo para kay Jaden. Tumingin siya muli sa orasan. Aba,
May 20 minutes pa bago ang oras ni Jayden. Wala na siyang pupuntahan na iba kaya umakyat na siya sa 4th floor at tumungo sa play area. Sa di kalayuan ay natanaw niya si Jayden na nasa locker room ng play area at hindi ito naglalaro. Nakatayo lamang ito doon. Sa tabi niya ay isa sa mga bantay na babae. Agad na tinanong ni Mac kung ano ang nangyari. Sabi sa kanya ng babae ay bigla na lang daw ito pumunta sa may locker room at ayaw na bumalik sa loob mismo ng play area. Mga 10 minuto na daw siya kinukumbinsi ng babae na maglaro na muli, ngunit ayaw na ni Jayden at hindi naman din ito nagsasalita. Nung si Mac ang nagtanong sa bata, ay sumagot ito ng, "Ayaw ko na doon, may Bones. Ayan na naman si Bones. Sa isip ni Mac. Muling tinanong ni Mac si Jayden, "Saan ba si Bones?" Muli ay tinuro ng bata ang giant slide at nagsalita ng, "Ayaw ko na, may Bones eh, galit siya." Dahil dito ay nag-react ang dalawang babae. "Hala sir, wala namang ibang tao na dito, kami lang talaga." Minabuti na lang ni Mac na kunin na si Jayden kahit hindi pa tapos ang oras niya sa play area. Hindi na lang sinabi ni Mac na nung nakaraang linggo pa sinabi ni Jayden ang tungkol kay Bones. Kahit pinakita ni Mac ang Chicken McDo sa pamangkin, ay tahimik pa rin ito. Tila natakot talaga siya kay Bones at dahil doon ay hindi na sila bumalik sa play area na iyon. Kamusta mga katakot? Sana nagustuhan ninyo ang aming mga kwento. Kung di nakakaabala ay pakiclick na din ang like at subscribe button. Follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.